Hi, good morning po. Magkikwentuhan lang po tayo tungkol dun sa measles virus. Alam niyo po yung measles virus na isolate yan noon pong 1954 sa Boston, Massachusetts. Before that kasi ang daming nagkaka-measles eh. Kaya po yung mga scientists, nagkaroon sila ng pagkakataon na ma-isolate yung virus noong 1954 hanggang sa 1960s, ganyan. So fast forward to today, yung measles virus po ay kabilang yan sa Paramyxoviridae family. Magkakamag-anak yan, kamag-anak ng mga mumps virus at saka yung respiratory syncytial virus. Sounds familiar po ba? Yung mga virus na yan, very infectious and contagious. Mabilis silang kumalat. Para lang po yung COVID-19 virus at saka yung influenza viruses. Mabilis. So, ako po kasi nakakita na ako ng mga pasyente na nagkaroon ng complications ng measles like measles pneumonia. Ang hirap po, no? Sa akin, siguro mga 10 patients na yung nakita ko na measles pneumonia. Yun pong nahihirapan talaga silang huminga. Tapos yung characteristic na maculopapular rashes. Ang hirap kasi nahihirapan silang huminga. Tapos wala namang specific na antiviral sa measles. Puro supportive treatment lang. So kawawa yung bata, no? Parang in essence parang aantayin mo na lang. Although yung iba gumagaling naman, pero marami pong namamatay. Hindi lang po yan dito sa Pilipinas, sa buong mundo po yan. Kaya po yung mga scientists ngayon, gumagawa sila ng paraan para ma-eliminate yung measles virus na yan. Ano pa bang gagawin nila? Alam, mag-Facebook, mag-TikTok, mag-internet araw-araw. Syempre, yun ang role nila kasi, di ba? Ma-eliminate kagaya ng ma-eliminate yung mga viruses na yan, kung like nung na-eliminate yung smallpox, kung pwede ma-eliminate na din yung polio virus, di po ba? Tapos ako nakakita na rin po ako ng pasyenteng may SSPE, yung subacute sclerosing panencephalitis sa aming neuro ward dati. Yung tipong gumaling na sa measles pero nag-stay yung virus sa katawan, umakyat sa brain after a few years pa. So nakakaawa po yung bata, mga ganong bata, no? Tapos yung measles encephalitis, yung parang meningitis na para silang vegetables po. So nakakita na po ako ng mga pasyenteng ganun, nakakaawa. Kaya yung mga bata, kung maaari, wag nilang maranasan yung mga ganong sakit, yung sa measles. Kaya napapansin nyo po, nararamdaman nyo po ngayon yung effort worldwide at dito sa Pilipinas kung paano tanggalin ng mga scientists ang measles na yan. Napaka-importante. Yan po ay nag-cause ng mga epidemic, pandemic noon pa, mga 19th century. Ngayon modern na tayo. So meron ng mga pwedeng gawin. Huwag nyo namang i-deprive yung mga sarili po ninyo. Ano po? Sana may natutunan po kayo sa vlog na ito. Thank you po. Good morning.